rush. Yan daw ang habol ng mga nahuhumaling sa roller skating. Ang skating kasi, maliban sa recreational activity sa ilan, Pampatanggal ng stress. Nakapaghanap din po ako ng activity na nakatulong po sa akin sobra. fun exercise pa. From 90 kilograms, naging 81 to 83 kilograms na lang ako. Yan, dahil sa skating. Pero paano ko ang hilig sa skating? Mauwi sa maling paglanding? Paano makakaiwas sa aksidente habang nagro-roller skates? Strap in, stand tall, and get ready to roll. Pantanggal stress ng araw ng 20 anyos na si Neisha ang pagsaskate. Kapag nag-skate ako, parang nawawala na yung stress sa school. So, naging malaking tulong siya. Napansin ko rin na nag-gain ako ng confidence sa sarili ko. Ako cover ng skates ay flexibility, mobility, and yung strengthening ng core natin. Kasi ang puhunan natin sa roller skating ay pag-strengthen ng balance. So, para ma-achieve mo yung balance na yun, kailangan malakas yung core mo. Pero medyo risky, lalo sa mga baguhan. No? 4 na taon na nga rin siyang skater. Nung first year ko naman po sa skating, lagi akong naka full gear. So kahit nung nagpa-practice ako sa loob lang ng bahay, complete gears po talaga ako, pati helmet, kahit sa loob. Pero ang dapat sana'y pangkaraniwang pag-roller skates ni Neisha, nauwi sa disgrasya. Sa video kasi makikitang mabilis na nasiskate si Neisha. Nang sa pakurbada, bigla siyang tila natisod at lumagapak. Ang pinakamalala ko lang is yung upload namin lately na video, yung biglang may bato. Kasi medyo mabilis kami dun tapos medyo nag-sharp turn kami dun. Nung may bato, naramdaman ko talaga yung sa katawan ko yung tumba ko dun. Ang problema sa pagkakatumba ni Neisha, una niyang naitukod ang kanyang mga kamay. Nauna po yung arms ko. Buti na lang, nasalo ko kasi kung hindi ko nasalo yung sarili ko, mababagok yung mukha ko. Mauuna dapat yung mukha ko. Pero dahil naganong ko siya agad, ayun, naiwasan naman na matamaan yung mukha ko. Pag nadulas tayo, may mga natutukod tayo. Yung wrist natin, yung siko. So, sila yung laging prone sa injuries. Pwedeng mabalian, or magkaroon ng fracture, mapilayan, or sprain. At saka sa sitwasyon niya, pwedeng nagkaroon siya ng gasgas or abrasions. No, dito sa may bandang forearm hanggang doon sa siko. Ayon sa eksperto, sa mga ganitong aksidente, dapat maging alerto sa anumang sintomas ng pasyente. Kinabukasan, naramdaman ko na siya sa katawan ko na parang nabugbog pala. Ang babantayan natin within 24 hours from the time of fall is if mahilo ba siya, mag-iba yung paningin niya, blurring of vision rather, or parang nasusuka. Yan yung mga warning signs natin na kailangan mas i-examine yung pagkatama ng ulo niya. If nakalampas naman yung 24 hours na wala naman, simpleng gasgas lang, then kailangan lang talagang mag-ingat. Mabuti na lang daw at may suot na helmet si Neisha. Kasi alam natin na mayroon namang prepared na protective gear, meron na din tayong naisip na management beforehand kung yun man yung mga areas na tamaan natin. At saka yung nangyari naman sa video, sideward, medyo yung fall niya, hindi ito yung tumama or hindi din nauna talaga yung ulo niya. Kaya ang paalala ni Doc, sa mga gustong mag-skates gaya ni Neisha, safety first. Kailangan yung helmet kasi yun yung pinaka-importanting maingatan natin. No? Yung klase ng bagsak na ayaw natin is yung frontward facing. Na ito talaga, yung bumbunan yung tatama or yung likod ng ulo. Second is wrist guards and then elbow and knee pads. Kasi na-mention na nga natin kanina, yun yung mga areas na madalas matutukod natin kapag bumagsak tayo. Kaya naman, matapos ang aksidente, si Neisha mas naging maingat na kapag humahataw ng skate sa kalsada. Tinatry kong maging confident ulit pero nararamdaman ko sa katawan ko na parang
parang may onting may onting fear na baka may bato ulit, ganyan. So parang mas nagiging conscious ako bigla sa kalsada. Ang skating, mainam for fun and fitness. Basta siguraduhin ligtas sa anumang posibleng aksidente. Strap in, stay safe, and keep rolling! Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.